Ayan, hello guys. Good afternoon. Let's eat together mga friendship ko kamalu. Ayan yung pinakasabay natin na. Yung mula yung chan ko, nagre-reklamo niya. Friendship pa yung usabong. Kuha ka o, friendship. Buka, friendship. Lagi ko maulit yung hotdog eh. Ha? Hotdog. Sarap yun, ang tobo. Kain friendship malu. Sige po ako, friendship. Maganda talaga, nagbubusig ako pag ano eh. Sarap yung tobo. Salbatok yung friendship. Sarap. Na? Kuha ka na ng gang ko. Para mo na. Salbatok yun o. Tobo o. Kumain ka na kasi. Kasi nga ako eh, kaya nga pag ganito. Sa paper bag ko, dyan nga friendship sa loob. O kaya yung baso mo na lang. Kasi, Kumain lang ay baso ko na lang. Oo, para higupin mo na. Wala akong sabaw eh. Ilang araw na ako hindi sa Ang landas mo ay mag-iiwan. Paggabi pa ako walang kain. Parang pabor pa nga sa akin alas 10 na uwi. Pag Para uwi tulog diretso. alag. Hindi ako nakakakain. Kapay ka. Oo, baboy o. Ayaw ko niyan. Takot sa ulo. Sarap guys. Kaasim. Ang hotdog friendship. Taga mo sili. Ginisa, parang sinisig siya ganun, pero ano lang. May ketchup, no? Mm-mm. Ang sarap nga. Wala akong maluto sa bahay. Magkakaroon na kami ng nanay. Sino? Magkakaroon na yung tagaluto sa bahay. Sa inyo? Si Papa, parang may gawa, ewan ko dun. Masukang nga yun, may makilabas sa kanya. Basta mabait lang naman, wala namang problema yun eh. Yung asawa ko nga, pinag-play na pang pangasawa ang papa niya. Kasi syempre, hindi naman palaging magkasama. Tawa ko ng tawa eh. Kausap niya ako. Mm. Kausap niya, kung ano yun yung sabi niya eh. Tawa ko ng tawa. Tawa kami ng tawa ni ate. Alam mo yun kasi naasal na kami dati, yung nakangiti ka na naman. Inasar ko siya, oh, ikaw na nakangiti ah. Ikausap ka. O diba, tumibok ulit ang puso ng papa mo. Tinatawa ko siya gabi. Wala sa edad yan, pag tumibok ang puso. Pag tumibok ang puso, laban yan. Yung daddy ko nga kapatid ng mama ko yung retired military. Nag-asawa siya pagka-retired na ulit. At pagka-retired na. Lalo mo nga, pre. Lalabas yung aircon. Lamig pa lang. Ay, di friendship close mo yung asawa ng kapatid mo. Oo. Diyan naman ako dati nakatira, ba? Ayaw ko lang na matitira na kasama ko yung asawa ko. Siyempre nakakahiya. Okay nang ikaw lang. Hindi mo ka, dapat katabi mo yung mga pamangkin. Yung babae nga, yung nga yung sinutandayan ako dito sa leeg. Kaya ko lang katabi matulog. Hindi ko na pinatabi. Kasi hindi mo ano, ikaw sanay. At saka ano, Mabigat? napakalikot ng bata ko. Hindi kagaya sa isa kong anak doon sa probinsya na hindi ganon. Ganyan talaga. Hindi, Agot ako matulog eh. Tapos ano pa yung bakla nagsasalita? Habang tulog. Mm-mm. May ganun talaga.
Si ate, sa akin, balik-balik, malikot ako matulog, bumabaliktad ako. Ngayon, yung uluan ko, nasa paan ko na, mga baling araw. Si ate nagsasalita, tapos dilat yung mata. Nakakatakot yun. Tapos pag sinabi mo sa kanya, hindi niya daw alam. Hindi. Tulog yan eh. Sumasagot pa yung anak ko. Makulit yun eh. Kahit matanda na, ewan ko ba't ganun talaga. Di ba dapat pag bata lang, pero pag matanda Hindi, yung asawa ko yung ganyan. Tumatayo pa yung asawa ko. Pero kausap ako pero tulog siya. Pero, dilat yung mata niya, tapos bibigit na naman siya. Pero, tanungin mo kinabukasan, hindi niya alam. Sabi, unang araw at saka unang gabi ko at saka pangalawang gabi, magkatabi kami ng anak ko. Ngayon, hindi na. Ay, Diyos ko bakla. Di ba hindi na ako nakatulog ng unang gabi, di ba? Kaya na nabago ako. Eh, di ba nga antok-antok na ako sa pangalawang gabi kasi wala nga akong tulog sa unang gabi. Pagigising ka bakla, biglang may aano sa ulo ko. Diyos ko yung paa ng anak ko. Tapos magsasalita pa yan siya. Sa mga laro niya, hindi ko maintindihan. Antay mo ako. Gumaganin siya. Huwag gan. Doon sa panaginip, naglalaro. Sabi ko, nak. Usog. Tapos umiiyak siya. Gumaganin siya. Pero pikit ang mata niya. Pag dinitong mo, hindi niya alam. Eh, ang aga pa naman nagtutulog pagdating ko ng tulog mo siya. Sabi ko sa atso ko, ayaw ko nakasabi si Mary kasi Ay, yung kwarto yung mo. separate kami, Yung kwarto kasi, mayroon kami yung asawa ng kuya ko. Yung kapatid nun, nakitira dyan sa ate ko. Doon sa kwarto. Ako naman, parang hinati namin yung Sala? Tapos, ayaw ko nakatabi si Naknak. Diyos ko, tulog na tulog ako. Bigla akong magising kay Day. Biglang gumaganon sa ulo ko pa. Aray! Ang sakit ka. Alam mo, yung pagdating ko, doon siya natulog sa higaan namin. Sabi ko, kunin mo si Mary. Nalipat mo sa'yo. Kaya nga, nakita niyo na. Andiyan na si Tito. Mami, huwag mo ko iwan. Umiyak. Grade 4 na yan ha, ganyan pa yung anak ko. Mami, huwag mo ko iwan. Hindi kita iiwan. Eh, ganyan talaga, yung magigising ka na lang, iiyak ka, hindi mo alam. Yakap-yakap siya ng mami niya. Ito, yakap pa nga yung mama ko. Mami! Ako na, murang yung bataan yung batang to, iiyak eh. Akala niya, ayos yung mami niya, kaya sa kaya sa ginising, para umalis na yung mami niya. Nagigising niya. Kasi iniwan yun doon ng ate ko ng pandemic, diba? Hirap nun pag umiipa sa higaan. Iniwan yun ng ate ko doon sa amin sa probinsya, hindi kaya ng bata. Bakit? Nahanap eh. Hindi siya kumakain masyado. Bye-bye guys.